Dear Lady Love TV. Saving My Man Untold Story. Tunghayan na po natin ang ikasiyam na bahagi. Matagal-tagal ding hindi kami nagkita ni Jules. Matapos na nangyari sa overnight namin. Hindi ko na rin naasikasong kumustahin siya dahil sa dami ng ginawa ko sa tutorial center nung bakasyon. Parang nawala na rin naman sa isip ko na tanungin pa siya sa mga kalasingang ginawa niya. Sa totoo lang, na-miss ko siya. Gaya ng gaano namin siya na-miss na magbabarkada. Buti na lang nandyan si Zach. Kahit na minsan hindi ko maintindihan ang pagkawirdo niya. Mapagtitiisan mo na lang dahil wala lang makulit sa mga oras na wala si Jules. Ang aga mo, bungad ko. Kahit paano nagawa ko pa rin namang maging chill sa kanya. Hindi nagpapahalata na may alam ako. Sigurado akong wala pa siyang ideya. Oo nga inaantok pa nga ako. Sagot ni Jules na may kasamahang higab. Ewan ko ba, pero simula nung bumalik ako sa university, pwede na ako makipagkompetensya sa kalakihan ng eyebags, pero wala na atang tatalo pa sa kanya. Pre, rag ka no? Malas wala ako nakuhang major. Grabe, malas mo nga. Ang haba na magiging enrollment mo niyan. Natawa na lang siya. Ikaw ba? Anong ipaprog mo? Actually, 142 lang. Saka papalipat ko siguro yung ibang schedule ko. Sa puntong yon, kung saan-saan na napunta ang kamustahan namin. Halata na sa amin ang pagkabagot habang hinihintay na magbukas sa mga counter sa registrar. Kung hindi lang pahirap ang makakuha ng subjects. Kumusta pala ang sem break mo? Tanong ni Jules. Sasagutin ko na sana siya nang biglang may dumaan. Hi! Hi, Chess! Bati namin pareho sa aming student council president. Hi, ang aga niyo Kaso may bad news ako. Wait, anong oras na ba? 8:30 AM na. Dapat bukas na yung mga counters ng ganitong oras. Nag-text kasi yung computer center. Down daw yung mga servers ng university-wide. Baka afternoon pa daw nila maayos. Ibig sabihin, hanggang hapon pa kami dito. Gutom na ako. Kung hindi lang sana mahaba yung pila, paalis na muna sana ako. Bilang solusyon, binigyan muna nila kami ng numbers para makakabalik pa rin kami sa pila kung sakali magtawagan na mamaya. Nagsialisan na muna sila habang kami ni Jules tambay pa rin sa lobby. Hindi mo ako kinukumusta nung sem break. Halatang nagtatampo siya. Kung hindi lang abala, ako talaga. O baka dahil nahihiya pa rin sa kanya. Kasi busy lang talaga nung sem break. Periodicals kasi kaya ang dami nagpapatutor. Tapos sinasamahan ko pa si Lola sa ospital. Ikaw ba? Kumusta yung conference? Hindi mo man lang ako sinabihan na umalis ka na pala. Obvious na nahihiya siya sa akin. Sorry, biglaan kasi yung flight. Saka alam kong busy lahat kaya hindi na ako nakapagpaalam. Ibinigay ko na lang kay Zach yung letter kasi ka-village lang namin yon. Okay. Actually, natatawa pa rin ako sa mga nangyayari noong overnight. Doon na ako naghabuelo na siyang tinawanan namin habang nakaupo sa isang tabi. Pero hindi ko naisip na banggitin sa kanya yung mga sinasabi niya. Yung ninakawan niya ako ng halik. Yung sinabi niyang mahal niya daw ako. Naalala mo ba yung tinanong ko sa iyo dati nung nasa resto tayo? Ang alin? Sa sobrang busy ni Jules, hindi na siguro maalala. Yung tungkol sa kung anong gagawin mo kung umamin ng best friend mong guy na may gusto siya sa'yo. Wait. Tahimik muna siya ng ilang segundo. Don't tell me ikaw yon. Ewan ko kung nagulat lang ba talaga siya o baka may inaasahan siyang sinabi ko. Sige na nga. At naghintay lang siya habang kinukwento ko yung mga nangyari. Sa work ko kasi may workmate ako doon, guy. Okay naman kami, we're friends, kaso I guess he's expecting more than that. Oh, yun. Yun lang yung naging reaction niya. Ano ba kasing tingin mo sa kanya? Workmates kami, friends, ganon. Pero kasi, ang hirap naman paasahin ko lang siya ng ganoon. Ikaw lang makakasagot niyan. Saka biglang nagseryoso si Jules. I don't think it's right time to ask you about gender and stuff, pero try mo. Malay mo, it will work out. Uso naman yun ngayon. Sa sinabi niyang yun, parang sarili niya yung binibigyan niya ng payo. At hindi ako. Mas na-guilty pa ako na ginamit ko pa si PJ sa pagpabaka sakaling mapapaamin ko siya. Pero mukhang sa sitwasyon ngayon, wala siyang balak. Pero may punto nga naman siya. Ano bang mawawala kung susubukan ko?
Nagawa ko ngang pumatol sa kapwa lalaki nang nasa spa pa ako. Kaso ibang sitwasyon ngayon. Masyadong iba. Doon laman ang inaalok ko. Dito pagmamahal, emosyon, respeto at commitment sa isa't isa. Ang alam ko lang kaibigan ko si Jules. Kaibigan ko si PJ. Close ako sa kanila. Masyado bang mabilis ang lahat? Hindi ko nga dapat iniisip muna to. Buti na lang nakita kami ni Zach at iba pa naming orgmates. Saan ang galing ang mga lokong to? Nag-techno muna kami. Tinext kami ni Chess na mamaya pa daw yung enrollment. Ayun, gumala muna kami. Daya nyo, kanina pa kaya kami naghihintay dito. Sabay naman pasok ni Kathy sa eksena at nagsisigaw ng, "Laro tayo." "Ano na naman yung kalokohan mo?" Sagot ni Jules. "I wanna be a tutubi na walang tinatagong bato na nahulog sa lupa, tinuka ng manok na nanggaling sa bundok." Ewan ko ba kung bakit sila naging mga kaibigan ko. Kung minsan talaga ang lakas ng trip nila. Daig pa ang preschool. Gaya ngayon, maglaro ng larong pambata para lang palipasin yung oras habang nasa pila. Bigla naman akong pinadalhan ni Zach ng text. "Ano, umamin na ba?" Sumagot ako. "Hindi pa." "Pabayaan mo na lang para exciting." At nagtuloy-tuloy kami sa kulitan habang naglalaro kasama sila. Ano pa nga ba't katabi ko si Jules? Nagpaikot-ikot lang ang mga bato sa mga kamay namin hanggang sa natapos ang kanta pero imbis na bato, ang kamay pa niya ata ang nahawakan ko. Awkward. Ay, love team. Parang ang bilis ng oras. Malapit na pala yung Pasko. Sa dami ng mga nangyari ngayong taon, hindi ko na pala namalayan ng mga araw. Mula sa pagkikita namin ni boss hanggang sa pagbalik ko sa school, yung nakilala ko yung mga orgmates ko, si Jules, si PJ, madami nga siguro akong dapat ipagpasalamat. Kahit paano ay unti-unti nang bumabalik sa ayos yung buhay ko. "Hoy, Teacher Gino." Nagulat na lang ako nang marinig ko yung boses ni PJ. Natulala ata ako habang nag-check ng assignments ng mga bata. "Papunta ka ba ng lantern parade?" "Oo naman, tradisyon na yun eh." Bumalik na naman ang mga alaala ng parada sa akin. Yung tipong gagala ako kasama ng kung sino mang kadate ko noon. Ikot-ikot sa buong campus habang pinagmamasdan ang makukulay na parol na gawa ng iba't ibang colleges. "Samahan mo naman ako oh. First time ko palang kasing mapunta doon." Natawa ako. "Paano yan? Baka hindi kita masamahan. Busy kami dun sa parol saka sa Christmas party." Ay, sayang naman. Halatang nagtatampo si PJ sa akin. Ang dami mo namang pwedeng makasama eh. Yung mga taga-teatro o kaya yung mga anime vloggers. Masaya naman silang kasama. Siyempre, iba pa rin ang pagkasama kita, no? Ganun? O siya, meet na lang tayo after ng parade. Gala tayo somewhere? Yehey! So sobrang tuwa, kulang na lang yakapin ako ni PJ hanggang sa di ako makahinga. Sa totoo lang, wala sa isip ko ngayon ang magmahal. Sa dami ng ginagawa ko, ewan ko na lang kung mabibigyan ko pa yun ng atensyon. Simula nang mabasag ako kay Kathy, wala naman ako naisip na ligawan sa college namin. Kung iisipin, masaya din namang naging single. Di mo iisipin yung gastos. Wala kang aamuhin kapag nagtatampo. Pwede kang gumala kahit saan man wala magsiselo sa'yo. Pero syempre nakakamiss yung may nagbibigay sa'yo na regalo. Yung makikahawak ka ng kamay. Kayakap kapag malamig yung panahon. Ka-text at ka-chat ng magdamagan. Maeksenang puno ng kilig. Makita mo lang siya, buo na yung araw mo. At kasabay ng pag-ihip ng amihan. Mukhang nag-iba ang ihip ng hangin sa kolehiyo namin. Bigla na lang dumami yung mga magsyota na nakikita ko na nakatambay sa koridor. Nabalitaan ko na lang na sina Zach at Angie na pala at sina Eman ay minililigawan na din sa Mascom. Going strong pa naman sina Timmy at ang girlfriend niya. At si Kathy itinutulungan pa ng boyfriend niya na mag-ayos ng parol namin. "Hingit ka sa kanila ano?" Tanong ni Jules habang hinihingi yung gunting sa akin. "Hindi naman. Actually nakakatuwa nga may mga syota na sila." "Host, ang sabihin mo, hindi ka pa rin nakaka-move on doon sa nangyari sa inyo ni Kathy." Nagulat ako. Paano niya nalaman yon? Halata naman sa tingin mo noon sa kanya eh. Sakada, kinikwento kaya niya yung no mo dati. Last sem. Oo nga pala, kaya ako nga pala siya sinamahan sa talent show. Kahit na nagmukha akong banu roon. Hayaan mo na. Wala na lang yun. Basta masaya siya. Ayos na ako doon. Pa-martyr effect ka pa dyan. Tusukin kaya kita nitong gunting. Sabay tawa ng loko sa akin. Magantihan nga siya. Ikaw, don't tell me hindi ka lonely ngayong Pasko.
Hindi naman talaga eh. Ang lakas makapi ko ng sagot niya. Hindi mo alam, happy na happy pala ako. Lalo na ngayon, ang daya mo. Hindi mo pinapakilala yan sa amin ah. Sino? Secret? Tugon ni Jules sabay labas ng dila para mas lalong nakakaasar. Alam ko namang ako yon. Sa takbo ng mga usapan namin, nagugulat na lang ako kung paano niya na itatago ang lahat sa amin. Lalo na sa akin. Hanga na nga ako sa kanya. Eh ikaw nga, may office mate something ka. Si PJ? Nadulas ako. Hala, ay PJ pala yung name niya ha. Taga saan? Sama mo sa parade. Suntukin ko kaya to para tumimo. Araw ng lantern parade. Gaya ng dati, dagsaan yung mga tao para lang abangan ng mga nagagandahan at astig na mga parol. May mga ala-robot. May parang real life figures. Meron namang isinasabay sa selebrasyon ang advocacy nila. Mula sa mga pamilya na nakatira sa loob ng campus, hanggang sa mga konyo naming kapitbahay, makikita silang lahat, nagpapapicture, sumasayaw, kumakanta sa saliw ng banda at kung ano-ano pang pakulo. Halos masilaw ka na sa dami ng kamera na paulit-ulit na kumukuha ng litrato ng mga nangyayari. Kasabay ng mga TV stations na nandoon din para ipakita sa mga manonood ang saya ng mga nangyayari. Palubog ng araw noon at nagsimula na kami maglakad papunta sa Akad Oval. Kung ano-ano atang naisip namin para hindi mabagot. Kumanta, mag-post sa mga namimigay ng energy drink, sumasayaw sa saliw ng mga Christmas song kasabay ng mga prof, at umakyat sa itaas ng truck kung saan nakasakay ang parol namin. Yung mga umakyat sasayaw daw. Nagsimula na ang saya at asaran habang unti-unting dumara ng parada paikot sa campus. Kitang-kita ang saya at paghangan ng mga manonood. Habang ang mga media ay nagmamadaling kunin ang mga litrato namin, feeling ko tuloy ang dami kong fans. Dumaan sa Social Science Building ang float namin kung saan nakatambay ang maraming manonood. Bakit ba natigil lagi yung parada kapag nandoon na? Dali, sayaw tayo dun mamaya. Ah, yun naman pala. Nag-iisip sila ng pakulo. Bigla na lamang nagsayaw ng Gangnam Style ng mga loko. Ako na naman ang naitulak nilang sumayaw sa harap, kasama si Jules. Bakit ba laging kaming dalawa lang ang napapagdiskitahan? Sa pagod namin, kakasayaw, ay kaninang naisipan naming bumaba na muna sa truck at magpahinga. Sa ibaba, bumalik na kami sa pangulit habang palapit na sa dulo ng oval. Sending message. Message sending failed. Paano ko makokontak si PJ kung nasaan na siya? Nakakaasar naman. Sa dami ng tao, imposible makatext o makatawag man lang. Magagalit yung sigurado sa akin. Sakto namang may napansin akong lalaking naka-hoodie at may hawak na DSLR. Sinusubukan kong kunan kami ng litrato. Mukhang pamilyar siya sa akin eh. PJ, huy! Nagulat ako na makatakbo siya palayo. Hindi na ako nakapagpaalam sa mga kaklase ko. Sa isang iglap ay hinabol ko siya. Hindi ko na namalayan kung gaano kahaba yung natakbo ko para sa kanya. Nakita ko na lang siya sa isang tabi. Hingal na hingal, pagod, umiiyak. Sabi mo sa akin ako lang yung best friend mo. Ano sinasabi mo dyan? Sino yung lalaking kasama mo? Ang close-close niyo pa nga ah. Si Jules ang tinutukoy niya. Naku naman, ano naman kayang pumasok sa utak niya? Si Jules? Hindi ko malaman kung matatawa o mahihiya sa kanya. Kaklase ko lang yon. Siya ba yung rason kaya ayaw mo akong samahan? Hindi. Kaklase lang talaga kami, okay? Tahan na. Wala lang yon. Inabot pa talaga ako ng matagal bago ko siya napatahan. Hindi ko alam kung ano yung rason niya para magtampo sa akin ng ganon. Parang ang babaw lang. Sabihin mo nga, Gino, ano pa ako sa'yo? Iyan ka na naman eh, syempre kaibigan kita. Best friends tayo. Di ba nga kuya mo ako? Mahal mo ba ako? Hindi ko na alam kung paano siya sasagutin. Sabi ko na nga ba, darating at darating din ang puntong to. PJ, walang pag-aalinlangan niyakap ko siya ng mahigpit. Ewan ko kung anong nainom mo pero huwag ko na lang alalahanin. At huwag ka na mag-alala, okay? Nandito naman ako palagi. So meaning, mahal mo nga ako. Well, oo. Kung ano mang ibig sabihin nun, kahit na masakal na ako sa higpit ng yakap niya, para bang ayos lang sa akin ang lahat. Basta makita ko lang siyang masaya. I love you, Teacher Gino. Hindi ko sigurado kung paano siya sasagutin pabalik. Siguro nga pwede ko din sabihing masaya ako kasama siya. Nakailangan ko siya gaya ng kung gaano niya ako kailangan. Siguro nga mahal ko siya. Sabihin mo nang hibang ako sa oras na to. Sayang at hindi na ako makababalik sa parada at nakasama sa Christmas party namin. Okay lang.
Naging masaya naman yung party namin ni PJ kahit na dalawa lang kami.